Alam nyo, may isang simbahan sa aklat ng pahayag na, wow, ang gandang reputasyon. Sabi nila, buhay daw. Pero ang totoo, patay na pala. Ating alamin ngayon yung matinding babala na to para sa simbahan sa Sardis. So, ito yung bumungad sa kanila. May pangalan kang buhay, ngunit ikaw ay patay. Grabe no? Napakatindi ng mga salitang yan. Kasi kung titingnan mo sa labas, parang ang ganda-ganda ng lahat. Active sila, mukhang okay, pero iba pala yung nakikita ng Diyos. Ibang-iba. Para mas maintindihan natin yung buong kwento, hahatiin natin to sa 5 bahagi. Titingnan natin yung pagpakaiba ng pangalan sa katotohanan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng patay na simbahan at bakit sila umabot sa ganon? Tapos, yung babala at syempre, yung pag-asa para sa mga nananatiling tapat. Okay, simulan natin sa una. Yung mismong puso ng problema nila. Yung malaking-malaking agwat sa pagitan ng kung ano yung tingin ng tao sa kanila at kung ano talaga sila sa loob. Ayan, kita nyo, sa kaliwa yung pangalan o reputasyon nila, aktibo raw, matagumpay, parang ang sigla-sigla sa paningin ng iba, pero sa kanan, yun yung katotohanan. Espiritual na patay. Lahat ng ginagawa nila hindi pala kompleto sa mata ng Diyos. Kumbaga puro gawa pero walang tunay na pananampalataya. Ang nakita ni Jesus, isang espiritual na bangkay. Pero teka muna, paano nangyayari yon, di ba? Paano ang isang simbahan na ang daming ginagawa, ang daming aktibidad, ay masasabing patay? Tingnan natin kung ano ba talaga ang itsura ng isang pananampalatayang patay sa espiritu. Ang ganda ng pagkukumpara dito Sabi, para daw silang isang taong nasa vegetative state. Alam niyo yun, may kilos, may galaw sa labas, pero yung diwa, yung espiritu, wala na. Ang tindi, pero ang linaw ng paglalarawan, no? At itong espiritual na paggamatay na to, madalas, ang anyo niya ay yung tinatawag na pananampalatayang ritualistiko. Ito yung ginagawa mo na lang lahat ng mga gawain pang simbahan, pagsamba, panalangin, pagbibigay, pero wala ng puso. Porma na lang, pero wala ng tunay na koneksyon o relasyon sa Diyos. At ito yung mga senyales yung pagsamba, parang formality na lang para lang masabing nagsimba ka. Yung panalangin, hindi na tunay na pakikipag-usap. Tapos yung mga handog, hindi na galing sa puso. Parang binibigay na lang yung tira-tira. Alam niyo, puro papuri sa labi, pero yung puso, ang layo-layo na pala. Ritual na lang talaga, walang relasyon. So, ang malaking tanong, paano sila umabot sa ganito? Ano yung sanhi? Well, ang itinuturo dito ay ang pagiging makamundo. Dahan-dahang pinasok ng kultura ng paligid nila yung mismong simbahan. Kasi yung siyudad ng Sardis, kilalang-kilala yan sa sobrang yaman at luho. Imagine na yung lugar, puro ginto, puro karangayan. At yung ganong lifestyle, unti-unti pumasok na rin sa loob ng simbahan. Nagkaroon sila ng, alam niyo yun, spiritual na kampante. Akala nila okay na lahat. Yun pala, lason yun sa kaluluwa nila. Ikinumpara pa nga to sa mga araw ni Noe. Bakit? Kasi yung mga tao noon sobrang naging abala sa pang-araw-araw na buhay. Yung pagkain, pag-inom, pag-aasawa, yun na lang ang focus. Nalunod na sila sa mga alalahanin at paghahanap ng ginhawa. At dahil dyan, nabulag sila sa espiritual. Hindi na nila namalayan na may parating na palang pag-uhukom. Yung routine nila ang naging pamanhid sa kanila. Dahil nga sa ganitong kalagayan, may isang napakalinaw at napakaapuradang utos para sa kanila. Ito yon, gumising ka at magsisi. At dito, binigyan sila ng pagpipilian, isang napakahalagang desisyon na may seryosong kabayaran. Kasi ano nga ba ang mangyayari kung hindi sila makikinig, kung hindi sila gigising at magsisisi? At ito ang sagot, ang mabigat na babala. Ako'y darating na parang magnanakaw. Alam nyo, yung pagdating ng magnanakaw, hindi mo inaasahan, 'di ba? Biglaan yan. Ganon daw ang paghukom para sa mga nananatiling tulog sa kanilang pananampalataya. Walang warning, bigla na lang nandyan. Pero alam nyo, hindi lahat puro babala. Hindi dyan nagtatapos ang mensahe. Sa huli, may napakagandang pangako para sa ilan, para sa mga nagtagumpay at nanatiling tapat sa kabila ng lahat. At grabe yung mga pangako, ha? Sila raw ay lalakad kasama ni Jesus na nakaputi, isang simbolo ng kalinisan. At ito pa ang pinakamatindi, ang mga pangalan nila hinding-hindi raw buburahin mula sa aklat ng buhay.
Isipin niyo yon, isang garantisadong security para sa kawalang hanggan at tatawagin pa sila ni Jesus sa harap mismo ng Diyos Ama. At dito napapasok yung hamon para sa atin ngayon. Kasi yung kwento ng Sardis, hindi lang yan para sa kanila. Para rin to sa atin. At ang iiwan nitong tanong sa bawat isa sa atin ay ito. Yung pananampalataya ko ba? Tunay bang buhay? O baka naman reputasyon na lang din?